Bunga ng mga pagsisikap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makapaghikayat ng mga investor, asahan na ang karagdagang trabaho sa susunod na taon. May ulat si Alan Francisco. So ilang trabaho naman po ang aasahan ng ating mga kababayan mula sa mga investment approval na ito? Doon po sa mga project application sila, umaabot po ng 150,000 to 200,000 for direct jobs from these investments. Asahan na ang dagdag trabaho na naghihintay para sa mga Pilipino sa pagpasok ng bagong taon. Kasunod ito ng investments na pumasok sa bansa, bunsod ng mga naging foreign trips si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa programang Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni DTI Undersecretary Seferino Rodolfo na 4 trillion pesos ang naitatalang halaga ng mga investment mula sa foreign trips. Ilan dito ay nag-ooperate na. Ibig sabihin, tumatakbo na ang mga planta o pasilidad ng mga investment na ito. Ito hong mga pumasok na investments natin nitong 2023 are of the transformative type. Ibig sabihin, kung growth lang kasi ang pinag-uusapan natin in sa economy natin, we are already the fastest growing economy in the fastest growing region in the world. Yun yung ating 5.5% growth for the first 3 quarters of the year. We're the fastest growing. Ang gusto ho natin under the leadership of President Marcos Jr. is really to transform the Philippine economy, Philippine industries. Kaya makikita nyo ho yan, si Presidente ho ang talagang ina-advocate niya doon sa kanyang mga foreign travels, sa kanyang mga investment mission, are industries that will transform the Philippines. Kabilang sa mga industriyang ito na naghihintay para sa mga Pilipinong gustong magkaroon ng trabaho ay mula sa renewable energy at digitalization. Partikular na itatayo ang mga renewable energy facilities sa northern part ng bansa at sa kabilang side sa West Philippine Sea. Magkakaroon din sa bahagi ng Mindoro. Ang Pilipinas ngayon ayon sa DTI official ay ika-4 na sa most attractive country para sa renewable energy, dahilan kaya inaasahan ang pagdami ng mga investor. Bukod dito, nakapagtala rin ng Board of Investments ayon kay Yusek Rodolfo ng approved investments na nagkakahalaga ng 1.16 trillion pesos. Pinakamalaking investment approval ito sa loob ng higit 5 dekada. Resulta aniya ito ng pagiging agresibo ni Pangulong Marcos bilang main salesperson ng Pilipinas sa pag-promote ng bansa sa mga banyaga. At asahan ang tuloy-tuloy na hakbang ng gobyerno para rito. Ang nakikita ho natin dito, kailangan talaga nating, ang pinagtutuunan ho natin ng pansin din ngayon ay yung lalong pagandahin yung tinatawag nating ease of doing business in the Philippines. Kaya nga ho si Presidente, nag-issue siya ng executive order on green lanes. For the very strategic projects, we are assuring them that they will be given the green lane treatment. So yung number one ho that we are addressing is really the green lane. Pagkatapos ho, we are aggressively promoting the Philippines. Hopefully ho, si Presidente makonvince pa rin natin na to continue being aggressive in terms of going outside to promote the Philippines for investments. Alan Francisco, para sa Bayan.